natuto nating magkasama. Oo, syempre, bawal overtime. Kaya basahin na kagad natin to. Yung pinag-uusapan or yung binigay nating topic for today, ngayong araw ng Thursday ay, ano yung mga tips mo on how to love yourself more? Yan. Kasi diba sabi ko, paano ka magmamahal ng iba kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo? Sabi nga nila, you cannot give what you don't have. So, importante ang pagmamahal, nagsisimula muna sa sarili. Wow, sabi, may pag ganon. So, ito yung mga tips na shinare sa atin ng mga best natin through our Facebook page. So, sige, magbasa tayo. Ayan, tips on how to love yourself more. Gusto mo yon? Lakas maka-motivational speaker yarn. Ito, sabi ni Kaiser, sa akin Sexy Megan, ang mabibigay kong tip is to love yourself more is ang matuto kang patawarin ang sarili mo sa kung ano man ang nagawa mo. Ayan. In order to move forward, para po malaman mo ang self-worth mo at matuto din na humindi sa ibang bagay o sa ibang tao para hindi tayo naaabuso. Oh, it's important to set boundaries. Ayan, sabi niya, kasi minsan akala mo okay lang kapag oo ka ng oo sa mga bagay-bagay pero hindi mo namamalayan na nauubos ka na pala. So matuto din dapat tayong tumanggi sa mga bagay and gawin mong best friend ang sarili mo kasi kahit madami kang kaibigan pero at the end of the day, sarili mo lang talaga ang kakampi mo. Ay, I love it, 'di ba? Importante na you have to set boundaries, hindi pwedeng oo ka lang ng oo and at the same time, you treat yourself as your best friend. Kasi at the end of the day, sarili mo lang ang kakampi mo. Hindi sa nagsa-self-pity ka na walang ibang kakampi sa'yo, wala kang kaibigan. Pero totoo kasi, 'di ba? Ikaw yan eh. Ikaw dapat ang maunang tumanggap sa sarili mo. Ikaw dapat ang unang magmahal sa sarili mo bago ka matanggap ng ibang tao. Perfect. O ito, sabi ni Sheila, para sa akin, Sexy Megan, one tip para matutong mahalin ang sarili ay tanggalin ang mga toxic friends. Dapat, you surround yourself with people na suportado ka at mahal ka. Kaya ako kahit wala masyadong friends, basta nandyan ang supportive fam, okay na po ako. Ay, ayan. Cut out negative and toxic people. Lalong-lalo na yung mga taong nagpapakilala na kaibigan mo, pero pag nakatalikod ka, ang dami nilang sinasabi about you na hindi maganda. 'Di ba? Yung mga taong ilalaglag ka anytime kasi hindi mo naman sila talaga totoong kaibigan. So, pagka 'di ba? Pag nakilala mo kung sino-sino lang yung mga yan, yung mga totoo mong kaibigan, kahit maliit lang ang circle mo, hindi naman kailangan sobrang dami mong kaibigan eh. Ang importante totoo sila. And of course, suportado ka nila. Yan, ang pamilya mo, kaibigan mo, yan, ganon. Sa panahon ngayon, ang hirap pa naman humanap ng kaibigang totoo. 'Di ba? Kasi ang dami diyan laging merong ulterior motive. Laging merong hidden agenda. Kakaibiganin ka kasi may kailangan sila sa iyo. Kakaibiganin ka kasi uutangan ka pala. Yung mga ganon, 'di ba? So yeah, tama. I so agree with that. Tanggalin ang mga toxic friends. So ito, sabi naman ni Jana, para sa akin, Sexy Megan, ang tip para mahalin ang sarili o tip to love yourself more ay gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Mahirap minsan, lalo pag madami kang responsibility, marami kang iniisip, pero kailangan mo pong hanapan ng time ang sarili mo para hindi ka ma-burnout sa life. Ay! Work-life balance. 'Di ba? Oo, minsan pag puro ka trabaho, pag uuwi ka, hindi ka nakilala ng aso nyo. Bakit? Puro ka kasi overtime. Oh, 'di ba? Magkaroon ka rin dapat ng sarili. Yung oras para sa sarili mo. Minsan magawa mo yung mga bagay na gusto mo, hindi laging puro responsibility. O tama naman yung sinabi ni sino to? Yung sinabi ni Jana na minsan mahirap talaga lalo kapag 'di ba, breadwinner ka, may pinapaaral kang ganito, ganyan. Lahat ng responsibilidad na nakapatong sa balikat mo pero alam mo 'yon, kailangan mong gawa ng paraan 'yan para totoo, para hindi tayo ma-burnout, hindi tayo mapagod sa life, ganon. O ito, sabi ni Nikki, para sa akin, Sexy Megan, one way to love yourself is to not compare yourself sa iba. Ay, wag nating i-compare ang sarili natin sa ibang tao. Wag tayong mainggit kasi po dadating din ang panahon natin. Trust the process lang talaga. Ay,
love it. Trust the process. Yung minsan kahit feeling mo sobrang late ka na sa buhay kasi nakikita mo yung mga tao na parang, oh my God, nagle-level up na sila. Tapos ako parang napag-iiwanan ako. Betty, wala lang. Darating din yung panahon mo. Darating yung para sa'yo. Sabi nga nila, a famous quote na nabasa ko na sobrang pinangahawakan and pinaniniwalaan ko hanggang ngayon is, whatever that is meant for you will never miss you. Kung para sa'yo yun, para sa'yo yun. All you have to do is to prepare yourself para pagdating ng opportunity, pagdating ng bagay na hinihintay mo, ready ka for it. Gets mo yun, di ba? If naka-destined ka for great things, then prepare yourself para pag andyan na yung opportunity, ready ka to grab it. Hindi ka matatakot kasi alam mong pinaghandaan mo yon. Naintindihan mo, di ba? Ang ganda. Ganda lang. Anyway, sige, ano pa? Ano pang meron dito? Eto, sabi ni Carla, para sa akin, Sexy Megan, accept the fact na meron at merong sasabihin ng ibang tao. So, ang pwede mo lang gawin ay huwag makinig sa kanila. Kasi kapag opinion po ng ibang tao ang lagi nating pinakikinggan, hindi ka magiging masaya. Ay, perfect. Tama. 'Di ba? Accept the fact. Tanggapin natin yung realidad na laging merong sasabihin ng ibang tao. Damn if you do, damn if you don't. So gawin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, kung ano yung sa tingin mo tama at wala ka na agrabyadong ibang tao. Wow, pakils na sa sasabihin nila. Kasi 'di ba, doon ka masaya. At the end of the day, buhay mo naman yan, hindi buhay nila. Ganda. Ganda, Norn. Ako siguro, ang tip ni Sexy Megan para dyan, huwag ka masyadong maging hard sa sarili mo. Don't be too hard on yourself. Tanggapin mo yung fact na nagkakamali ka di ba? Nagkakamali ka. So, be accountable for all your mistakes. Learn from it. And then, try to move on. Ganon. Because sa buhay, darating naman din talaga yung pagkakataon na magkakamali ka. So, hayaan mo lang. Huwag kang magpapalugmok, nagkamali ka isang beses. Pagkatapos na nagkamali, try mo ulit, laban ka ulit. Ganon. Diba? Again, it's easier said than done. Pero, ito yung mga bagay na dapat tinatandaan natin para pag dumating yung pagkakataon na nalugmok ka, alam mo kung anong gagawin. Hindi, sige, lalaban ako. Kaya ko to. Ganon, B! Laban lang tayo. Konti na lang, Biyernes na. Ganon. Anyway, maraming salamat. Ang gaganda ng mga sagot ng mga best natin ngayong umaga sa mga tips natin on how to love ourselves. Gaya nga ng sabi ko, importante yan because walang ibang tatanggap sa'yo kundi ikaw lang. Mauuna kang mahalin ng sarili mo bago ka matanggap at mahalin ng ibang tao. Ay, may pag ganon. Anyway, maraming salamat na layas na ako. Overtime na naman si Sexy Megan. Sexy Megan na nagpapaka-motivational speaker for today's video. I'll see you guys again tomorrow. Maraming salamat. Pero bago yan, batiin lang muna natin ang hello. Happy listening at ingat po sa biyahe. Captain Sales, Commander ng Enersen NCR. Hi, sir! Ingat po sa biyahe. Kasama si Sir De Vera. Ingat po kayo. And of course, yung mga naka-tune in din sa ating website. Magandang umaga. Eto, si Teddy V. Villa, nakikinig daw ngayon. Pati na rin si Rina Lynn. Sabi niya, ang Abain siya family, pati kay Renz na kanyang anak, lagi daw nakikinig. Pati kay May Arevalo, lagi daw nakikinig. Naka-follow na rin sa Yes the Best at kay Sexy Megan. Thank you very much. Pati kay Miko and kay Alvin na stuck sa traffic sa Ortigas. Hello sa inyo and good morning. Thank you very much. I'll see you guys again tomorrow. 6:00 hanggang 9:00 po ng umaga. Ang inyo pong ka-sexy time. Walang iba, si Sexy Megan dito lang sa stasyong nakakayang, nakaka-fresh. 101.1. Yes, the best. Good morning. Happy Thursday, everybody!